sa ulo mamaya. Oo, baka mayari. Sure naman eh. Baka mamaya pag... Birthday mo naman ngayon eh. Birthday Bas. Maraming salamat. At ito na, Game 2 na ng Binana Evos versus TNC Pro Team. This time around, nasa blue side naman ang TNC. Red side para sa Binana Evos. Still, ang dami natin nakikita ang Assassin Bands. Oo, kanina din parang ganito yung story, ano? Parang totoo yung sinabi kanina ni Wolf na dumating na rin tayo sa point na kailangan best of both worlds. Best of all, kailangan marunong ka talaga mag-utility at saka assassin. Hindi pwede, malilimit ka talaga. At kasi, kapag isa kang player na, or jungler, na hindi sanay sa assassin tsaka sa utility, yung team mo din, as a result, hindi rin masasanay. Kasi parang, hindi naman ikaw lang yung hindi sanay dun sa ganong klase playstyle. Pati yung team mo matadamay kasi hindi kayo nakakapag-practice. So, that's definitely something na kailangan i-fix ng mga teams. And so far naman si Ryzen as well as itong si KZ, pinapakitaan naman tayo ng mataas na promise. Angela first ban daw, ito yung nakagulat. Matilda din binan ng TNC kanina dun sa red side. So I wonder if that's also their choice this time. Oo, na D'Angela, ito yung notorious na talagang pangpalakas ng assassin. Yung mga hyper carry plus Angela. Yan ang madalas natin nakikita. And I think going back to season 12, isa rin ang Binana Evos sa mga komportableng maglabas ng Angela. Even when hindi pa siya sobrang sakto-sakto Yes, sa meta. oo. I remember Lord JM playing the Benedetta with an Angela. No? Binana Evos ang una naglabas nun. Oo, sobrang comfy ni Spider-Miles sa mga ganong hero. Siguro probably din for DNC. Pina-force nila dito si Spider-Miles na yung mga yung healing na papitik lang, hindi yung talagang sustain na continuous like the Rafaela kanina nung game number 1. So probably ganun ulit yung strategy. And still consistent Binana Evos on the Assassin. Vans, Joy, ay hindi na ba ano rin. Oh, Matilda. Ito First na. So instead na iba na-pick na lang ng TNC, madami mga marksman na ma-activate kapag may Matilda. That's always what we have to think about. Arlot, the priority para sa Binana. Maybe yung Novaria ulit. Oh, Novaria, but the Guinevere is open para sa side ng TNC and also the Barats. Medyo ang daming kayang palakasin kasi ng Matilda na to eh. Yep. Nandun na yung combo ng Barats Matilda or Frederick Matilda. But yeah, of course, yung Barats Matilda yun yung best option dito. At ganun din, parang hindi mahirap pag naglalaro ka ng Arlot na ganun na may mga immunity, yung mga kapit, tapos meron pa pang ligtas dahil dun sa sundo ng isang Matilda. But that also means na pwedeng mag-carry ulit ang side ng TNC dito. Oo, Activated siya ulit. And carry, I think with all of the changes ay talagang napaka-okay pa rin in the current metagame. Last two picks para sa side ng TNC. Marami na tayo nabanggit ng mga hero dito pero nakaka-bentings pa rin ang bola kung ano nga ba ang kanilang kukunin. Pero hinihintay pa rin natin. Pero CC, bukas pa nga pala para sa XP lane. Sinabayan na rin ng Fredrin Jungle. So yung Fredrin Matilda that we're talking about, sustain is key. Tapos para may frontlining power. Both CC tsaka ito si Fredrin, yung maganda dito is pwede silang maging malalim dahil lang dun sa presence ng isang Matilda. Yun yung overall effect ng pagkakaroon kasi ng Matilda on the roam roll. And Akai ang napili dito. Combo yan. Oo. Isa yun sa mga kakaibang Arlot na combo kung saan only second skill kapag natamaan ka ng heavy spin. Kasi continuous na ano yun, di ba? Oo, continuous na dash. Tapos sakto meron pa pang slow. So parang mas madali para dito sa side ng Binana Evos. Ngayon naman, para dito sa TNC, parang more on dive yung kanilang gustong gawin. Tapos instant out. Parang yung concept nung Lilia na nagta-tower, tower zone. Tapos biglang mag-black shoes. Pero yun na nga, banning phase na muli para sa Binana Evos, taking away the Nana. Isa sa mga pinaka-nakakailitang mages na pwede mong makalaban, hindi lamang dito sa MPL, kundi sa bawat RG mo na rin. Shoutout sa lahat ng mga Nana users dyan. Sana sakto lang ang sarap ng ulam nyo mamayang gabi. Pero ang kinagandahan si Nana kasi for the longest time ay hindi naman siya nabibigyan ng spotlight. So ang story dyan ay kung hindi sa inyo yung spotlight ngayon, malay nyo next time sa inyo na ang spotlight. Wow, kasi Nana user, pinaringgan mo ako eh. Sorry, ikaw pala yun. Hindi ko naman alam. Akala ko, Lilia Paramis yung nilalaro mo eh. Valentina, picked up by Binana Evos. Mga pangsagot naman din doon sa Novaria. What if kumuha dito ang TNC na parang hard carry na the marksman, katulad ng mga Nathan, for example, o kaya Beatrix, gano'n, para kay Yasuo. Kasi naalala ko si Yasuo, mainit gumamit ng hero na yun. Or traditional na carry. Kasi parang nakikita ko dito yung TNC, pwede pa rin mag-pick up ng Faramis
isipin mo yung sustain na meron sila kapag tinuloy nila yung composition na yun. And I think Diggy is still an option as well kung gusto nila talagang dagdagan pa na wala na talagang magagawa na crowd control sa kanila. At ang dami pa nga talagang open dito para sa side ng Minana Evos. Kaya naman ang magiging huling ban dito ay Harith, isa sa mga sumisikat na goaltenders ngayon. This tells us na gusto ulit mag-carry ng TNC. Yan yung pangsagot dyan. Nakita naman natin, binantin nila yung Harik na yan. So, nakakawilagan ng Minana Evos. Grabe. Which, you know, honestly, pwede sila yung pwedeng bumalik na sa clip. So, hard carry pa rin. Baliktad naman, no? Baliktad. And then, yung Faramis na sinasabi natin na ayaw din katapat na isang carry. Carry wants to burst people down and the presence nung Faramis Ultimate, the Netherrealm, ay malaking bagay. At the Nathan as well na nabanggit mo kanina, Wolf is still open to take for TNC Pro Team. And kung sasabayan nito ng Faramis na nabanggit mo, ay talagang mahihirapang makahanap ng kills ang Minana Evos with that Netherrealm. Chantel, ano pang basa mo dito? Feeling ko maganda talaga yung Faramis eh. Sa TNC para regardless, di ba, gusto mo pang dive. Oo. Pwede mong gamitin eh. Usually naman yung Netherrealm, hindi lang siya yung pang instant na pagka teamfight na pang maramihan. Pwede mo siyang gamitin pang secure ng kill sa other lanes pag early game. Ay, sana! Vex. Open pala si Idol. Oo nga pala, Vex. Sana. Kailangan ng dive ng Minana. Either Yuzong o kaya nakikita natin Labo-Labo. Although may Arlot na sila, baka hindi maging enough yung dive na yun. Siyempre, kailangan din ng isang frontliner for the team. Meron naman na silang Akai. So maybe another attack hero like Tigreal na siguro para sa Minana Evos. May konting sustain din. Or baka balik sila dun sa Rafaela na ganun din naman yung idea pang frontline. That could be the option. And kung titignan natin ang stat line mula kay Vexana, no, pre-rework ay 5 times lamang nagamit. So kung may Rise of the Dead ng TNC, may Back from the Dead naman ang Vexana na talagang sumikat after the rework. But as you guys said, Rafaela locked in for Minana Evos, which means confirmed na Jungle Akai ang makikita natin sa side ng Minana. Spider Miles Special, ang mga utility heroes at babalik pa rin sila doon. Ang malaking benefit nito, syempre, doon sa mga burst at pang-check din ng mga push. Ang problema, sinabi natin sa side ng Minana Evos, kulang sila ng dive. Arlot might not be enough unless may malupit na naman tayo makita ng ulti mula kay Kirk with Flicker tsaka Final Slash. Pero ang dami kasing nandun sa may likod. You still have that Vexana, pati Bruno na nagdi-deal ng poke damage, doom damage. Then, yung Matilda pangligtas. Oo, parang ang hirap din talaga manghuli kapag may Matilda. And I do think that right now in the current metagame, Matilda is still, if not for the Minotaur, no, parang isa siya sa mga pinaka, I would say, potent na roamers entering game number 2. And speaking of game number 2, parang parehas din na yung teams natin ay magkaroon ng mabilis na plays. So, interesting kung paano magiging initial rotation ng mga XP laners coming into the turtle objective. O yung turtle talaga, first turtle, around that XP lane, napaka-importante na level 4 ang ating mga XP laners dahil impactful ang kanilang mga ultimate. And this time around, the CC versus, I think, the Arlot, hindi kasi impactful ng final slash yung Yo-Yo Blitz. Just comparing, no? Pero kung 1v1 at mataganan lang, nandiyan talaga ang staying power ng CC. And then, yung mga outplays. And by the way, binabati ko pala si nanonood ngayon si Iwa Motors mula sa Tanya Markova. Shoutout sa'yo, boss. Oy, wow. Okay, shout out mga boss. Ayun na. Ayun na nga. Ito na yung sinasabi natin na mga early game pa lang Curse Blast for Hatred during that moment. Ramdam mo na ang sakit ng isang Vexana. So, isa siya sa mga pwedeng possible na target later on ni Kirk from Minana Evos. Kasi parang di ba ang hirap, yung dash kasi ng Arlot, hindi naman minsan tatamaan ng Deadly Grasp. Oo, tsaka yung overall composition dito ng Minana Evos ay napakabilis na naman umikot dahil nga sa Rafaela. And I do think that Spider Miles holding this Rafaela, ito talaga yung totoong comfort pick niya. I think most of the Spider Miles games na pinanood natin, talagang Rafa Gods. Kung si Venus ay Estes, si Spider Miles ay Rafaela. At yung maganda kasi dun sa Rafaela ngayon sa meta natin, may focus talaga sa mga marksman. Alam naman natin isang
Enabler, I guess, is the word that I'm looking for para sa mga marksman. And ngayon, kailangan na ma-enable ng XP lane ang kanilang mga junglers with the upcoming turtle. Level 3 pa rin si Heads at si Kirk, pero si KZ ay nagmamasid na sa may bandang Gedli. The same could be said for Ryzen. This might just be a 2v2 na maagaga. Nagkakaramdaman dito yung mga supposedly pang setup na play, pero si Kirk na iwan doon, may hindi na mag-dash siya. Buhay pa rin habang si Kaizen ay gagamitin na agad yung heavy spin. Hanggang hindi na makakatakas, buhay pa rin si Kirk. Pero nga natin naman doon ng ultimate na, pero yung damage ay not pa enough para makasecure ng kill against them at pwedeng dumiretso ngayon sa turtle objective dahil nga naman yung ultimate ni Kaizen ay nagamit na. Yep. The fact na may sustain nga kasi dito sila Heads, kaya pa nila bumalik din sa may door. And look at that hope coming out from Hatred. Binabalik ng TNC yung ginagawa sa kanila kanina. Oo, and TNC securing the first turtle of the game after a great play in the XP lane. Kumbaga, pinoproblema natin yung final stash, hindi pa uwiin muna natin yung may final stash before we get that turtle. TNC once again securing an early game lead. Oh, talaga nakuha na ng TNC yung kanilang sabihin na natin tempo in terms of early game. Kailangan na dito is ma-maintain ulit yung kanilang play against Minana Evos. And for Ryzen and even Kaizen, later on, magmamatter na dito kung kailan mo gagamitin yung ultimate. Kanina for Kaizen, parang nahirapan siya doon sa turtle steal or turtle contest kasi walang heavy spin. Oo, and yung heavy spin, napakalaking tulong yan para sa side ng Minana Evos in boxing out wide, getting the retry as well. Ilang beses na tayo nakakita ng iniipit ng Akayon Jungle. Ito yung literal na parang binubrusko niya. Akin tong rebound na to, akin tong retry na to. Ano? Ano? Gagalaw ka? Di ba ganun talaga yung concept? Kung Tagalog lang po ang voice over ni Akay, ganun po sinasabi niya habang nag-heavy spin. Ano? Nalilito kaya ta sa akin eh. Parang yung Akay, napakabait ng mga boses. No? Parang gusto lang niyang kumain. Yun lang yung sinasabi niya. Pero siguro nga sa Tagalog dub ganun. Oo, ganun Nagbago talaga. na ng personality. Alam mo naman, kapag may mga anime, ginagawang Tagalog na, minsan nga, binabago yung pangalan eh. Oo, tama. Parang Anita Max Speed lang yan. This is my alter ego. Tama. Mapapagano na lang tayo, pero Minana Evos right now, nararamdaman nila ang early game lead ng TNC Pro Team. At napa-retry pa nga doon si Ryzen. Naagaw naman niya mula kay Kaizen. Oh, ang kinaganda naman doon para kay Kaizen is that yung purple buff ay sure na mas secure niya. So, pwede maguluhin na din ang TNC para mag-try na paggamitin ng retry pa rin din. Dahil meron ng turtle in 8 seconds. So, top lane naramdaman ni Yasuo. Sabi nga, dalaway na dito sa top. Kailangan mag-dumash. Kanina pa talaga binibigyan si Yasuo sa top. At Kaizen, ako! Ito, ginamit na rin ang Vengeance spell. Pero nga lang, first blood pupunta din kay Kirk. Pero tatlong players ng TNC, nandito sa bottom lane. Dumaan na rin si Lancy. Kaizen dito. Ay, mabibigyan pa nga. Yata nagkaroon ng shield. Pero nagamit rin na Evo. Ay, Borel! Sabi na Evos. And Hatred is gonna be down. Baka mabaliktad pa nga yata. Si Kirk makakasalubong doon. Merong shield. Yung Minayon. Oo, Minayon. Malaking Minayon. Yung malaking minayon, pero nandito na rin sa babae sa 2v1 at Kirk and Nomad. At ang killing spree pa nga ang Game 1 MVP. Saktong-sakto yung dating ni Spider Milestone. Oo, naramdaman niya eh. Yung spider senses niya, biglang na-activate yung moment na yun. Kaya naman Minana Evos ang nakasecure ng third death. Just the right amount of sustain mula doon kay Spider-Man. Pati na rin yung pag-out ni Kaizen. May extra shields din kasi bawat galaw mo as the Akai. Kaya naman kinapos ng damage at na-expose yung backline sa TNC. Yung front to back nila, kailangan nilang take advantage. At si Kaizen, grabe, nagpaikot agad. Grabe yun. Wala nang nagawa pa, pero mukhang may kante ang TNC. Naramdaman nila, si Hatred dito hinahabol si Kirk. Sinome din na doon sa may ng Getty. Pero si Kirk, nakita natin ito kanina, magkakaroon ng final slash. Pero shutdown na para ito kay Hatred habang si Kaizen. Unti-unti hinahabol dito ni Nomad at ni Ryzen. Pero mukhang makakatakas pa rin kasi kulang sa burst. Hindi yata bibigyan. So kung napakakunan para sabi ni Hatred, I have the burst. Gitnang-gitna pa talaga yung Appraiser's Wrath and now Minana Evos. Mukhang napasobra lang ang slide ng pag-stay doon sa baba. Definitely. An overextension pala din sa Minana Evos.
nakakuha sila ng isang kill kay Heads na dalawang deaths na napatumba. Kaso, dalawang kills din yung kanila naibigay at death pa yun kay Kaizen. Ayaw mo kasi ba, malulugi ka sa levels kapag ganun. However, lamang pa naman ang Minana Evils. In fact, yung lahat ng pressure na napunta dun sa may bottom lane, ang nangyaring resulta is nakapag-farm ng tahimik at pabayapa si Domeng. Paldo na naman. 5K ngayon, 1,000 ahead of his competition. At napakaganda na nakuha agad niya ang kanyang golden staff dahil ang laking power spike niyan para sa carry. Now, Minana Evils holding almost a 2K gold lead para sa side nila. Ito na nga tayong oras para i-secure ng mas maaga ang objective na turtle, pero nasa kabilang side pa sila ng mapa. Oo, ito na yung sinasabi natin na pwede silang mag-fight man objective. Ika nga para dito sa ating players ng Minana Evils no, for TNC. Maganda rin yun, alam mo yung offensive na more on offense-centric rather na type of hero composition. Eh, nagamit na rin dito yung Circling Eagle. Nagulat na naman tayo para pala badminton play. Ang pinakita dito ni Jay. Mayroon pang serve na ginawa doon sa ilalim ng tore habang nagamit na rin yung Eternal Guard. Ibig sabihin, Minana Evils, walang panggulo doon sa pag-push ng objective. Si Yasuo pa, kamuti ka na rin habang si Casey di nawawala ng buhay. Pero look at that sustain from Spider Miles. Kaya naman TNC, sila pa rin ang makakasecure ng turtle. Initially, napakaganda na ng engage mula sa Minana Evos, pero paano nga ba na-secure ng TNC ang turtle na yon? Started dun sa pag-paint nila sa Minana Evils na mag-overcommit. Pero mukhang si Domeng yung target nila dito. Ay, naku si Nomed. Nomed is an island. Nakakita siya, sinamahan siya ng mga players ng Minana Evos. Nag-iisa na nga ba, Island at binadminton play na ni Kirk. Now 4-1-1. Pero dahil nagro-roam na madalas si Kirk, nakatore naman si Head sa baba. Nakita natin yung play dun sa mid then si Domeng gumamit ng flicker para iligtas yung sarili niya, pati si Hatred dahil nadamay na rin. Uy, si Ryzen dito, mahuli nila. Pero kita natin, nandun na yung damage from Minana Evos. Pero ang dami mga skills na nagamit. Si Heads na yu. Pero aalis lang muna sila doon against Minana Evos. Kung napapadala sa scroll mo sa TikTok, Shandel, yun yung official song ni CC. Nagsistream kasi siya yan. Hindi, pansin ninyo, ano yan eh, parang naisulat. Nung nilabas si Sisi na sakto yung yu. Tapos may nag-e-edit na yu. Tapos bukod pa dyan, yung may mga team song. Paborito ko yung kay Granger eh. Yung bibigyan ng discount. Yun yung kaso ang tagal nating makakita ng Granger dito eh. Mababa ang chance hindi ba tayo nakakita talaga ng Ranger. TNC. Doom Echoes ngayon ng 3,000 at ganoon din sa levels. Mas importante sa ngayon yung levels para dito kaya Ryzen. So, they definitely need to get kills. Oh no! Grabe. Speaking of kills, si Kirk yata ang una na mapapatay para nailaglag na doon ang Appraiser's Wrath. Kirk is down at saktong-sakto doon yung pagkakapasok ni Nomed with that Circling Eagle habang si Kaizen nagpubok lang pala ng tore doon sa may middle lane. Ang ganda ng chain crowd control na pinapakita ng TNC dito. Ito yung hinihintay nilang matapos yung full duration para hindi na talaga makagalaw si Kirk dahil nakita naman natin ang kapasidad ni Kirk, especially on this Arlo. Kahit low HP na, bawal mo maliitin. However, yung macro ng Minana Evos, ang tahimik lang pero nakapag-split push sila. Kunwari itong mid lane, nung nagkaroon ng clash dun sa may bandang crab, ang ginawa ni Kaizen was to actually pressure the mid lane. And then top lane, nandun si Novaria at nahihipan nila si Ryzen. Naku, sakto pa sa tabi ng Lord nakuha dito si Ryzen. E di Minana Evos, ito na yung perfect time para sa kanila na kumuha ng Lord Objective habang si Nomed doon ay kamuntikan pa dahil nangalahati ang kanyang buhay. Hatred nakatago, nag-aabang ng pwedeng makuha against the players of Minana Evos. Ginamit din over skill para si Yasuo hindi na makakakuha ng kill. Double kill na para sa kanya. Flicker out para kay Nomed. Kalahati yung Lord para i-reset. Okay. At mag-clear na muna ng minion wave. Dito ang mga players ng TNC. Kaizen with the great play pero may counter set na nagmula dito kay Hatred. Kaya naman TNC ngayon ang magsisimula ng ating first lord of the game. Great patience play mula dun sa kay Hatred. Ang ginawa ng Minana Evos, ginamit nila yung Astral Echo. However, sinabayan nila yung paglalakad ng Echoes, which means na hindi talaga nila alam na nandun si Hatred. Then, Hatred with the play as we saw. Kasi parang doon lang, nung pagkaspat ni Spider-Man sa kanya, gamit yung skill na pag-scout ng isang Rafaela, doon lang nagparandang si Hatred. Lancy, hinabol sa kabilang galaxy. Pero makakatakas naman pala. Pinakaba lang tayo. Naramdaman niya rin eh. Sabi niya, calculated makakatakas. Pero may kita natin ngayon, no? For TNC, parang ang nagiging sagot nila doon sa fugak play na ginagawa ng Minana Evos is yung aggression. Talagang kung
sino pwedeng bigyan, binibigyan na nila agad. Yun o, napakagandang ultimate na nagmumula kay Hatred, nakikita sa replay. Yun yung nagbigay sa kanila ng Lord. I would say, kumbaga, Lord na dapat ng Minana Evos, but because of that play, ay napunta pa sa kanila. This time around, mukhang magbabalik ang ating goatee to just 1,000. Oh, napagandang paghabol dito para sa TNC. Para mabilis naman na madedepensahan na Minana Evos yung Lord. Pero yung timing dito ng skills pala, yung talagang kita-kita natin na nag-e-excel for TNC na kailangan naman ma-counter na Minana Evos coming to this game. Ginamit na ang Astral Echoes. Marireveal ko nasaan si Yasuo. Tatabaan pa doon ng Astral Recall. Kaya naman aalis mga players ng TNC. Tapos si Heads nandun sa may top lane. Sisira pala ng Torre. At napakabilis din mag-push niyang CC kasi pwede yung yo-yo blitz sa Torre kapag mag-isa. Yes, Pero pag may tumabing hero doon, lilipat yung yo-yo. Mabilis na din. Nakakairitang mag-push pag yun. Pero pag mag-isa, wala talagang counter. And look at this. The damage dealt coming in from Hatred Wolf. Ito ba yung ma-expect natin coming in from a Vexana pick? Exactly. That's exactly what you're looking for sa Vexana kasi ang layo nung pwede mong paggamitan nung kanyang mga spells mo. Hindi kasi layo na isa Novaria for sure, pero kasi parang mas constant at sobrang baba ng cooldown. Kaya nga naman, pag meron ka mga dalawang mga Brusco sa harap or meron kang isang Matilda to save you, magiging confident kang gumamit ng isang Vexana. At ito talaga yung nasa meta natin yan. Ang sakit ng damage, meron kang knock-up na extra, lumipan yung range ng iba niyang mga spells. Hindi na ganun kalaking problema kasi malakas pa rin naman yung damage output mo. And looking at the Lord advantage, 1,000 lamang ang nakuha doon na side ng TNC pero napaka-crucial niyan to put the lead, the goal lead of Minana Evos just back to 1K. Pero mukhang kumukuha na naman ng Torre ang Minana. Talagang nagmamadali sila in terms of pushing those waves. Oo, tsaka no, yung madali nila, okay, nandiyan na sila, kailangan natin umalis dito. Tapos wala na sila, balik na tayo dito. O nasa bottom lane ulit. Yung mga players na Minana Evos, at look at Domeng, parang nakita na natin kanina, gagawin niya ulit. At makakabili pa nga ng dalawang item dito, dalawang players na Minana Evos. Sulit na sulit talaga yung movement speed ng Rafaela dito, no, Wolf? Yep, at lalo na rin yung parang anti-slow, di ba? May ganun pang factor yan. Ang Minana Evos just really taking a lot of space dito sa ating mapa na parang sila yung nagko-control kung saan dapat tayo mag-clash. And yung sabi mo, di ba, yung TNC parang napapaisip, parang nilaban pa tayo. Hindi. And just like in the previous game, ang pinapag-farm nila ngayon ay si Lancy doon sa may long lane. Interesting choice para sa side ng Minana Evos. Ito nga tayo nakasanayan nilang gameplay and for Minana Evos, pupul na nila ang Lord pero papunta pa rin ang TNC Pro Team. Alam naman siguro nila na sinisimula na ito ng Minana but it is a 4v5 kung mag-GG na sila ngayon at medyo delikado. Ang pwesto dito, Astral Echo on 4. Okay, nahanap ng mga players kung nasaan si Hatred. Si Hatred ang kanilang pinakaunang kailangan nakuhanin. Kalahati na lang ang buhay dito ng Lord. Makakapasok pa ang mga players sa TNC pero Minana Evos pinipigilan nila. Si Ryzen mention na pala yun kaya si Kane dito ang makakakuha ng Lord. Tapos aalis na muna sila. Kailangan ng dumefensa pa rin. Sabi ni Nomen tsaka Yasuo, kailangan ko munang bumato ng ultimate ko. Disengage lang agad after securing that Luminous Lord and Minana Evos. Napaka-disiplinado nila maglaro. Ganda nung ginawa doon nila doon sa may mid lane kasi tumama nga sa apat, di ba? Tapos na-poke nila at na-confirm yun ng Minana Evos. Yung info na yun, nagbigay sa kanila ng siglos na i-burst yung Lord. At syempre, dahil nakahanda na si Kaizen, nauna siya doon sa pwesto, nausok din yung pwesto ni Ryzen kasi out of the bush eh. So alam ko nasan din siya. That meant na yung Minana Evos, ang kailangan lang nila gawin is i-burst yung Lord, tapos mag-ulti si Kaizen, ilayo yung Red Red, okay na, Red Red sa kanila na. At wala pang battle spells na nagamit para sa side ng Minana Evos. All flickers available on this Luminous Lord push. All eyes on Kaizen and Kirk. Isang final slash ang pwedeng magbago nito. Grabe magpito si Lance nung ano niya, nung Astral Echo. Parang hindi mo malalaman kung sa magagaling. Look at the Ryzen! Hindi pa natin tapos yung sentence natin, napatay na siya dito ng player ng Minana Evos at kita natin ngayon Lord yung kailangan depensahan. Habang si Kaizen dito ginamit na rin ng heavy spin, kailangan kung may mga players dito ng TNC, kailangan na depensahan. Pero yung Tori na sa middle lane ay masisira na din. Lahat ng mga inhibitor turret ay nasira na. Habang si Heads dito kulang yata sa damage. Tower lang mga players ng Minana. Pero sa minion wave pa rin makakadepensa pa hindi na. Dahil Minana Evos unang pagkapanalo ngayong season 13. 2-0 start para sa Minana Evos. At kahit nakukuha ng TNC Pro Team ang early game, ay nababawi din ng Minana Evos pagpasok ng lane. Heartbreaking for TNC but for Minana Evos, kitang-kita ang kanilang saya.
ang dami din na nagsasabi na malupit yung pinapakita dito ni Mr. Doming. But this time, ang talaga nag-step up si KZ at si Kirk. Masasabi ko, in this particular game, maganda ng combination nila. Yung mga maagang paggamit ng heavy spin para makaipit dun sa Torre, nakakuha sila ng kill afterwards. And si Kirk, ang ganda ng pag-punish niya. Basta isang beses makita natin si Doming na nagiging masyadong aggressive. Pinapunish siya agad yung final slash at nakakuha ng extra kills. Oo, tsaka yung sinabi mong combo na yan ng mga players ng DNC, parang di ba nung una, nabigan sila sa may bottom lane, hindi nila binatawan yung ganong lane. Rather, talagang inulit-ulit lang nila sa may bottom lane. So parang medyo na-restrict yung play dito ng DNC na, okay, sige, lagi nasa may bottom lane. Hindi na sila nakagawa ng counterplay. Ayun pala. At kitang-kita naman ang show sportsmanship pa rin mula sa ating two teams. And for TNC Pro Team, I would say they really played